Kahit na mabigat si Taegyo, ang ating MC ay nakapagpadala pa rin sa kanya ng ilang metro palayo. Ngunit hindi ito sapat para gawing walang malay si Taegyo. Si Taegyo ay agad na nagmadali patungo kay Ryumin upang magkaroon ng counter-attack. Ngunit hindi siya nakatama ng anuman. Ang kanyang suntok ay inilabas sa walang laman na puwang. Nagtataka siya kung saan nagtago ang kanyang target at biglang may liwanag na sumulpot sa tabi ng kanyang mukha. Isa na namang suntok ang damapo at hindi siya nakakagalaw. Kahit na malinaw na nasa kahinaan, itinatanggi pa rin ni Taegyo na wala siyang katapat ang ating MC. Sinubukan niyang pigilan ang dugo na dumadating mula sa kanyang bibig at pagkatapos ay nahulog ang kanyang ngipin. Ito ay nagpataas ng kanyang galit at sumigaw na tiyak na papatayin niya si Ryumin. Sumubok siyang magtapo ng isa pang suntok ngunit madali itong naiwasan. Kinuha ng ating MC ang kanyang kamay at itinuro ito sa ibang direksyon. Ito ay nagdulot ng pagkakawala ng balanse ni Taegyo at tinamaan ng sunod-sunod na atake. At habang ito ay nangyayari, ang iba pang mga taong inaapi ni Taegyo ay nanunood. Naisip ng isa sa kanila na marahil ay sinadya ni Ryumin na tumama sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang kalaban at nakita ang mayabang at tiwala sa sariling mukha niya. Si Taegyo ay ngayon ay umaasang makatama man lang kahit isa kay Ryumin. Nagmadali siya ulit patungo kay Ryumin. Mayroon na siyang mukhang nahihirapan habang nagsasabi ng, "Please." Subalit biglang damapo ang isang malakas na sipa. Si Taegyo ay napadala sa kung saan-saang direksyon. Siya ay nasa kanyang limitasyon na. Wala siyang sapat na lakas upang ituloy pa ang laban. Bukod pa riyan, ang mga atake na kanyang natatanggap ay hindi madaling tiisin. Sa mas inis na mukha, tinanong siyang muli ng ating MC kung masakit ba. Naalala ni Ryumin ang araw na nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na bulag. At kahit sa lahat ng mga pag-regress niya, iyon ang isa sa mga eksena na hindi niya malilimutan. Si Taegyo ay ngayon ay nagmamakaawa na huwag siyang lumapit. Ipinagtanggol niya ang kanyang leeg mula sa isa pang sipa at nanalangin kay Ryumin na tigilan na ito. Ngunit ang ginawa lang ng ating MC ay hawakan ang kanyang kamay, na nagdulot ng kalituhan kay Taegyo. Ngumiti si Ryumin ngunit ngayon, puno na ng takot ang kanyang mga mata. Sinabi niyang ito ay parehong rason kung bakit hindi dapat mang-asar kay ang kanyang kapatid. Bigla niyang naramdaman ang kirot pagkatapos ng pahayag na iyon. Ito'y napakabilis na itinignan niya. Matapos ang ilang segundo, dumating na sa kanyang utak ang sakit at malakas na siyang sumigaw. Maraming daliri na ang nabali. At habang siya'y umiiyak dahil sa mga nabali, hinawakan ng ating MC ang kanyang isa pang kamay. Ang mata ni Taegyo ay puno na ng takot. Paulit-ulit siyang sumigaw ng salitang, "Hindi." Ang ganitong eksena ay nagtakbuhan na rin ng mga alipores ni Taegyo. Alam nilang mas lalong magiging delikado kung mananatili sila. Si Ryuon ay tumingin palayo sapagkat ayaw niyang makita ang kanyang kapatid na ginagawa ang ganun kay Taegyo. Binalaan siya ng ating MC na huwag nang guluhin ang kanyang nakababatang kapatid. Sa palagay ko, sapat na itong leksyon para sa ngayon. Si Taegyo ay ngayon ay nagsisisi na sa mga desisyon niya sa buhay. Lahat ng kanyang mga daliri ay nabali ngayong araw. Sa pagtunog ng kanyang pag-amin, napangiti si Ryumin. Ngunit mayroon pa rin siyang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Kinuha niya ang isa pang braso ni Taegyo at binali ito muli. Sinabi niyang kailangan niyang tiyakin para sa kaso na nag-iisip ang matabang ito na maghayganti. Isang malakas na sigaw ay narinig sa buong kapitbahayan. Pagkatapos ng engkwentro kay Taegyo, naglakad ng maayos ang dalawang magkapatid palabas sa eksena. Itinanong ni Ryuon sa kanyang nakatatandang kapatid kung paano niya nagawa iyon. Iniisip niya na baka natuto ito ng isang uri ng sining ng pakikipaglaban o kung anuman. Ngunit itinanggi ito ng ating MC at sinabi sa kanya na ito'y dahil siya'y naging isang manlalaro. Ang mga estadistika ay maaaring gamitin upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa totoong buhay. At upang talagang paniwalaan ang kanyang kapatid, sinubukan ni Ryumin summon ang sandata na kanyang nakuha noong huling laban. Ang isang matingkad na ilaw na ginto ay bumulaga at unti-unting nagkaroon ng anyo. Nagulat si Ryuon ng isang madilim at matalim na dagger ay totoong lumitaw. Ngayon, puno na siya ng paghanga. Idinagdag ni Ryumin na lahat ng manlalaro ay maaaring tawagin ang kanilang mga sandata ng ganitong paraan.
At doon napagtanto ni Ryuwon na ang dahilan kung bakit mabilis ang kilos ng kanyang kapatid ay dahil sa parehong bagay. Hindi na nga nahirapan itong iwasan ang lahat ng mga atake. Ipinahayag ng ating MC na nakakagalaw siya ng ganon dahil ang kanyang deck stat ay nasa 11. Ang normal na tao ay mayroon lamang mga 3, at ang mga atleta ay nasa 10. Tanong ni Ryuwon kung anong mangyayari kapag mas mataas pa ang level ng kanyang kapatid, ngunit nagpanggap si MC na wala siyang alam dahil hindi pa niya nararating ang puntong yon. Nahanda na siya na magtago ng impormasyon dahil sa nangyari sa kanyang nakaraang pagkakamali. Noong kanyang ika-10 pag-regress, sinabi niyang regressor siya sa kanyang nakababatang kapatid. At nangyari ang panganib na kinidnap siya ng ilang manlalaro para kontrolin ang ating MC. Kahit na nailigtas niya ito sa oras na yon, ayaw na niyang maranasan ni Ryuwon ang ganitong uri ng trauma muli. Sa habang tinitingnan ng kanyang kapatid, iniisip ni Ryumin na dapat siyang maghanda ng mas marami pang proteksyon para sa kanya laban sa ibang manlalaro. Upang magsimula, tinanong niya ang kanyang kapatid kung gusto niyang mag-breakfast sa convenience store. Si Ryuwon nangiti at tinanggap ang imbitasyon kaya't pumasok sila sa QS24 na shop. Ipinansin ng nakababatang kapatid si Ryumin habang ito ay papunta sa ibang direksyon. Itinuro nito na doon sa dulo ay makikita ang mga cup noodles. Ngunit nilapitan ng ating MC ang ATM muna upang mag-withdraw ng pera. Sa pag-click ng mga button, iniisip niya na ito lang ang naipon niya hanggang ngayon. Ang kabuuang halaga ay 133,201 lamang. Ito'y halos katumbas ng $100. Kumuha si Ryumi ng 100,000 won. Nagulat si Ryuwon na makita ang kanyang kapatid na kumuha ng ganun kalaking halaga. Ito'y ang totoong buhay na tinahak ng magkapatid sa hirap. Sinabi lang ng ating MC na kakailanganin niya ito para sa isang bagay mamaya. Samantalang yon, tinanong niya si Ryuwon kung ano ang gusto nitong kainin. Nag-atubiling sumagot ang kapatid dahil ang lahat ng pagkain sa lugar na yon ay mahal. Pero itinigurong ng nakatatandang kapatid na maaari niyang bilhin ang anumang gusto nito. Ito ang paraan ni Ryumi ng pagkakabawi dahil ang tanging meron siya kagabi ay isang cup noodles. Kahit na ganoon, nag-aalinlangan pa rin siya dahil baka mawalan sila ng pera para sa mga susunod na araw. Nang maayos na ang lahat, pumili si Ryuwon ng chili pork belly. Inamin niyang matagal na niyang gustong kainin ito at kita sa kanyang mukha ang kasiyahan. Ito ay nagbigay ngiti sa ating MC at sinabi niya kay Ryuwon na dapat silang kumain ng Hanu beef isang araw at ito'y irereto niya. Nakakaramdam si Ryuwon ng kakaibang nararamdaman. Sinabi niya sa kanyang nakatatandang kapatid na ang chili pork belly ay sapat na sa kanya. Samantalang sa isipan ng kanyang kapatid, sa loob ng ilang araw, maaari na silang kumain ng kahit anong gusto nila. Pagkatapos ng ilang sandali, ang dalawang magkapatid ay kasalukuyang kumakain na ng kanilang almusal. Ang pork belly ay tila napakasarap. Kinuha ni Ryuwon ang kanyang unang kagat. Ang kanyang mukha ay kumikislap dahil sa kahalagahan ng lasa nito. At habang kumakain sila, tumayo si Ryumin at sinabihan ang kanyang nakababatang kapatid na may mahalagang kailangan lang siyang gawin. Si Ryuwon ay tinitigin lamang ang kanyang kapatid at sinubaybayan kung saan ito pupunta. Ilang segundo mamaya, bumalik si MC na may hawak na ballpen. Nagulat si Ryuwon nang makita na binili ng kanyang kapatid ng maraming Nato tickets. Ang lahat ng natitirang pera nila ay ginastos sa pagbili ng 20 na ticket. Labis na nagulat ang kapatid sa halagang umaabot sa 100,000 won. Ngunit habang nag-aalala itong kapatid, patuloy lamang si MC sa pagsusuri ng lahat ng mga numero na maalala niya. Iniutos niyang maghintay lang si Ryuwon at abangan. Lalong naguluhan si Ryuwon sa nakita niyang ginagawa ng kanyang kapatid sa mga tiket. Pinipili na lamang ng MC ang parehong mga numero ng paulit-ulit. Ngumiti siya at ibinunyag na ginawa niya ito dahil ito ang mga nananalong numero. Kung ako rin ay isang regressor, tiyak na gagawin ko rin ito. Sa bandang gabi, nagbalik ang dalawa sa kanilang apartment. Si Ryuwon ay nakatutok sa kanyang cellphone habang nanunood ng Nato draw para sa araw na yon. Siya'y nagngingit-ngit na ng kanyang mga kuko dahil sa sobrang kaba. Naisip niyang baka sayang lang ang 100,000 won na kanilang ini-gamble. Nagsimula na ang pag-drawing ng mga numero. Sinaway ni Ryumin ang kanyang kapatid dahil sa ugali nitong yon. Ngunit habang ini-anunsyo ng host ang mga swerteng numero, tumigil si Ryuwon.
Ang unang numero ay 3, tapos 8. Ang ikatlong numero ay 9, tapos 38. Lahat ng numerong yun ay pareho sa mga pinili ng kanyang kapatid kanina lang. At pagkatapos ng ilang segundo, ipinakita sa screen ang lahat ng final na 6 na swerteng numero. Ito ay 3, 18, 9, 38, 21, at 1. Hindi na kailangan ni MC ang bonus number dahil tama ang lahat ng unang 6. Saka lang nagsalita si Ryuwon at sinabi na ito'y kahindik-hindik. Hindi niya matanggap na tama nga ang kanyang kapatid sa pagkuha ng Nato tickets. Unti-unti nang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Pinakiusapan pa ang kanyang kapatid na kumurot sa kanya dahil sa tingin niya ay isang panaginip lamang. Ngunit ngumiti lang si MC sa kanyang kapatid at kinumpirma na ito'y totoo. Tinanong siya ni Ryumin kung gusto ba niyang maging panaginip ito. Ilang pagkumpirma pa ang kinailangan para kay Ryuwon upang talagang maniwala. Tumayo siya at itinaas ang mga tiket na binili nila. Sumigaw siya ng malakas sa saya. Ngunit naudlot ang kanyang selebrasyon nang ipayo ni MC sa kanya na manahimik. Baka raw marinig siya ng kanilang mga kapitbahay. Masaya si Ryumin na makita ang kanyang nakababatang kapatid na ganito. Iniisip niya na ganun din ang kanyang naging reaksyon noong unang beses niyang bumili ng Nato tickets. Sumigaw at nagdiwang siya buong gabi. Ngunit habang siya'y nagre-regress ng paulit-ulit, naging isang taunang kaganapan na ang kanyang kinakailangang gawin. Ito'y dahil kinakailangan niyang mag-ipon ng malaking halaga ng pera. Ang pagbawas ng populasyon sa 70% sa isang gabi ay tunay na nakakaapekto sa ekonomiya ng lahat ng bansa sa buong mundo. Balang araw, magiging posible na rin ang item trade sa pagitan ng mga manlalaro, at ito'y isasagawa sa cash basis. Tanong ni Ryuwon sa kanyang kapatid kung magkano ang kanilang makukuhang pera pagkatapos palitan ang lahat ng tiket, at ito'y sinagot ng hindi tiyak ni MC. Ang importante kay MC ay sapat na ang halagang ito ng pera para sa kanilang mag-shake ng mundo. Kinabukasan, tumayo si Ryumin sa harap ng gusali ng Nonghyap Bank. Dahil madalas niyang ginagawa ito, hindi na siya kinakabahan habang papalapit sa teller. Nilapitan niya ang teller at casual na sinabi na narito siya para kunin ang unang pwesto sa premyo ng Nato. Narinig ng lalaking ito ang pahayag na agad nagpapabigay-pugay sa aming MC. Ngunit habang mas tinitigan pa niya si Ryumin, inisip niyang tila isang high school student ang lalaking ito. Siya'y nagtanong sa aming MC tungkol sa tindahan kung saan niya binili ang tiket. At sinagot ito ng MC na QS24, Yonhue Branch. Ang sagot niya ay nagulat sa lalaking ito. Naalala niya ang ibinahagi sa kanya ng kanyang kasamahan tungkol sa bilang ng mga tiket na nanalo sa palabas. May 115 na tiket. Inakala ng lalaking ito na mas kakaiba pa dahil lahat ng 100 na tiket ay binili sa loob ng isang tindahan. Dahil dito, napagtanto niya na isang tao lamang ang bumili ng lahat ng tiket ngayong araw. Anuman ang kalagayan, inabisuhan siya na sino man ang mag-angkin ng premyo mula sa tindahan na iyon, dapat itong tratuhing parang VVIP. Na-cut off ang lalaking ito ng aming MC habang siya'y tila nawawala sa kanyang mga iniisip. Agad siyang humingi ng paumanhin at hinihiling kay Ryumin na maghintay lamang ng sandali. Matapos ang ilang sandali, may ibang tao na pumasok at bumati sa aming MC. Nagpakilala siya bilang Guan Junho, ang pangulo ng Nonghyap Bank. Personal na binati ng pangulo ng bangko ang aming MC dahil siya ang nanalo ng maraming tiket sa loterya. Binati rin siya sa proseso. Inimbitahan si Ryumin ng pangulo sa isang mas tahimik na lugar at hinihiling na sundan siya. Dinala siya ni Presidente Junho sa isang kwarto kung saan matatagpuan ang koponan ng negosyo sa tiket ng loterya. Pumasok sila sa kwarto at agad silang binati ng isang babae. Nagtataka siya kung sino itong kasama ng presidente. Naisip niya na marahil ito'y anak nito. Ngunit agad na itugma ang tanong niya nang ipakilala ng Pangulo si Ryumin bilang isa sa kanilang mga VVIP na dumating upang kunin ang premyo. Sinabi rin niya sa babae na dapat itong gawing comfortable sa lahat ng oras. Mas kinakabahan ang empleyadong ito nang malaman na ang lalaking ito ay nanalo ng 100 Nato ticket sa isang upuan. Saka lamang siya nakaayos at nagpa siya na manatiling kalmado. Pagkatapos ng lahat, inalok niya si Ryumin na mauna nang umupo. Itinanong rin niya kung mayroon siyang gustong inumin, ngunit ang nais lang ng aming MC ay makuha agad ang kanyang premyo. Bilang bahagi ng proseso, kumpirmahin muna niya ang mga Nato tickets.
Agad na ibinigay ni Ryumin ang mga tiket. Talagang marami ang mga ito. At habang iniinspeksyon ang mga ito, hindi napigil ang mag-isip ng babae na labis itong kakaiba. Ito ang unang pagkakataon na na-encounter niya ang ganitong bagay. Iniisip pa niya kung marahil ay nakakakita ng hinaharap ang lalaking ito. Pagkatapos ng ilang sandali, kinumpirma niya ang mga ito at sinabihan ng aming MC na pawang totoo ang mga ito. Saka itinanong ni Ryumin kung magkano ang matatanggap niya at ang pag-iisip lamang sa numero ay nagpabunggo sa babae. May pasensyang naghintay ang aming MC sa kanyang sagot. At ang itinrevela ay halos 22.5 bilyong won. Labis sa 16 na milyong dolyar. Isang perpektong halimbawa ng mula sa paghihirap tungo sa kayamanan, mga kababayan. Pagkatapos ng buwis, ang aming MC ay nakapag-uwi ng kahangahangang 15 bilyong won. Nangyari ang lahat ng mabilis pagkatapos niyang makuha ang kanyang premyo. Si Ryumin ay abala sa pagbili ng bagong lugar para sa kanilang tirahan. Nang gabing yon, binuksan din niya ang isang account sa stock trading. Sa oras na ito ng taon, inaasahan na tataas ang Bitcoin ng 500%, kaya plano niyang mag-invest sa stocks matapos mapalago ang kanyang pera gamit ang Bitcoin. Ilang araw pagkatapos, nag-usap na ang dalawang ito tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Nakita na ni Ryuwon ang ilang litrato ng kanilang bagong bahay. Inangkin niya na ang ganitong kalaking at mamahaling mga bahay ay nakikita lamang niya sa mga larawan. Ngunit may isang bagay na inabala si Ryuwon at yon ay ang katotohanang mas gusto ng kanyang kapatid na umupa na lamang ng bahay kaysa bilhin ito kahit na meron silang sapat na pera para bayaran ito ng cash. Saka lang nasabi sa kanya na wala na silang pera. Siya'y nag-invest ng lahat ng 14 na milyong won ang kanyang matalinong at marurunong na kapatid sa Bitcoin. Si Ryumin ay bahagi ng mga Degans. At ang pahayag na ito ay nagpatawa sa kanyang kapatid na tila karakter sa karton. Nang inig siya at hindi makapagbigay ng anuman na sagot. Siniguro siya ni Ryumin na kailangan lang niyang tiwalaan ito dahil alam na niya ang ilang mga bagay. Naghanda rin ang lalaking ito ng isang uri ng backup plan kung sakaling magkaroon ng problema. Ini-reveal niya na meron siyang 4 na set ng numero na nakita niya sa kanyang panaginip. At pwede niyang muling bilhin ang tiket. Namutawi ang mata ni Ryuwon nang ma-realize niyang sa TV lang niya nakikita ang mga tao na nananaginip ng swerteng numero. Hindi niya akalain na totoo pala ang mga ito. Sa kanya inakbayan ang kanyang mas matandang kapatid at sinabihan ito na huwag kalimutan ang mga numero sa lahat ng oras. Sa isip ni Ryumin, hindi niya makakalimutan ang mga numero kahit na gusto niyang gawin ito dahil na rin nagawa niya ito ng ilang beses. Pagkatapos nito, sinabi ng mas matandang kapatid kay Ryuwon na dapat na silang mag-lunch at maging handa ng umalis. Ito'y naguluhan at nagtanong kay Ryumin kung saan sila pupunta. Ngumiti ang lalaking ito at ibinalita na ngayon ang araw na lilipat na sila. Samantalang sa isang lugar, isang di karakarakang suntok ang tumama sa pader. Itong suntok ay sobrang lakas na nagdulot ng mga guho sa buong lugar ng tinamaan. Galing ito kay Yungmin. Ngumiti siya nang isipin na ang paglalagay ng lahat ng kanyang stat points sa lakas ang talagang pinakamabuting desisyon. Dagdag pa dito, ang rune na kanyang nakuha mula sa anghel ay ang rune ng lakas. Ito ay nagbigay sa kanya ng dobleng halaga ng kanyang stat sa lakas. Ito'y nagresulta sa kanya na may ganitong uri ng lakas. Habang itinitigil niya ang tingin sa mga guho na kanyang nilikha sa pader, inisip niya na kahit si Mike Tyson ay may inggit sa makikita niyang suntok na ito. Mas lalong nag-uumapaw ang tuwa ni Yungmin sa ideya na subukan ang kanyang natuklasang bagong lakas sa isang tunay na laban. Sa hapon na yon, may lalaki na nais maging gangster ang kumatok sa bahay ni Ryumin. Si Yungmin ay nagiging inis na dahil walang sumasagot. Hindi rin niya makamit ang atensyon ni Ryumin sa kanyang tawag. Sinasabi ng kanyang kutob na buhay pa ang kanyang alalay. Naalala niya ang gabi na nakita niya si Ryumin bago ang bagong taon. Iniisip niya na hindi niya papayagan na mawala ito, lalo na't itinuring siyang parang langaw ng aming MC. Lalong lumakas ang galit na nararamdaman niya habang inuugma ang alaala na iyon. Inangkin niyang siguradong papatayin niya ito. Sa kanyang isipan, kahit na naging player si Ryumin, mananatiling mahina pa rin ang kanyang takot na alalay at kailangang turuan ng leksyon. Akala ni Yungmin na likas na magtatago si aming MC sa loob ng bahay. Ngunit kahit sa mga matinding tibok, wala pa ring sumasagot. Biglang huminto siya nang maisip ang isang plano.
Yumuko siya sa pinto at sinadyang magkomento na dahil wala si Ryumin, aalis na muna siya. Naghintay si Yungmin na marinig man lang ang kahit isang hinga mula sa loob. Handa na siyang give-in ang pinto agad. Ngunit biglang nawala ang kanyang atensyon sa isang matandang nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa harap ng pinto ng kanyang kapitbahay. May kasamang matindi itong attitude at tinanong ang matanda kung bakit siya interesado. Nagtanong si Yungmin kung siya'y may-ari ng bahay o ano. At saka nga nito kinumpirma. Siya nga ang may-ari ng bahay. Itinanong ng matandang ito kay Yungmin kung siya ay doon upang makipagkita sa isang kaibigan. At sa pagkuha ng convenient alibi na ito, pumayag siya at nagpanggap na kaibigan ng aming MC. Nagtanong pa si Yungmin kung maaaring buksan ng landlord ang pinto para sa kanya. Bilang rason, nawalan siya ng komunikasyon sa kanyang kaibigan kaya't pumunta siya rito upang tingnan kung ano ang nangyari dito. Ngunit saka lang niya nalaman mula sa matanda na iniwan na siya ng kaibigan niya. Dagdag pa ng landlord, wala nang naninirahan sa kwarto at ang estudyanteng dati nakatira roon ay lumipat na sa ibang lugar. Ang problema nga lang, wala siyang kaalaman kung saan. Ang ganitong sitwasyon ay lalo pang nagpadami ng galit ni Yungmin. Inisip niya na si Ryumin ay tumakas na walang palem. Samantalang ang usapan nila ay ngayon ay nasa harap ng isang elegante at mataas na puok. Pinuna ni Ryuwon na masyadong mataas ito. Namanghari ng lalaki habang pumapasok sa gusali gamit ang isang pinto na umiikot. Nakita rin niya ang kanyang mas matandang kapatid na nakakakuha ng espesyal na entry card para sa mga may-ari ng gusali. Lalong nadagdagan ang kanyang paghanga nang makita ang isang gwardyang kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan. Ito'y kanyang unang beses kasi. Habang nasa loob ng elevator, idinagdag ni Ryuwon na sobrang kamangha-mangha ang lugar na ito. Ang lugar na kanilang itatawag na tahanan ngayon ay nasa ika-43 palapag ng gusali. Dumating na sila sa lugar at sila'y binati ng maluwang na puok. Lahat ng bagay dito ay bago. Natuklasan ni Ryuwon na ang lugar na ito ay mahigit sa 330 square meters. Habang tinacheck ang lahat ng bahagi ng lugar, sinabi ni Ryuwon na maaaring masyadong malaki ang lugar para sa kanilang dalawa lang. Ang kontrata para sa lugar ay may 500 milyong won na deposito, at 22 milyong won bawat buwan. Ang halaga na ito ay mahigit sa 16,000 dolyar ng US. At ang marinig ito ay nagpanghina kay Ryuwon. Naalala niya ang oras na nag-aalala sila tungkol sa paggastos ng 5,000 won sa convenience store. Ini-suggest ng kanyang nakababatang kapatid na mas mababa ang presyo ng kanilang uupahan. Ngunit hindi sang-ayon ng aming MC. Iniwalang bahala niya na mas magastos, mas mahusay ang seguridad. At iyon ang pinakamahalaga sa ngayon. Ito'y dahil tuwing unang araw ng buwan, nahahulog ang mga manlalaro sa narcolepsy at ang panahong ito ay pinakamahina para sa lahat ng manlalaro. Talagang banta ang mga natural na kalamidad. Dagdag pa rito, may mga pagkakataon na iniuutusan ng ibang manlalaro ang mga asasinong pumatay. Kaya't pagdating ng oras, kailangan ng mga manlalaro na maging nasa isang ligtas na lugar. Alam ni Ryumin na kahit gaano kahusay ang manlalaro sa loob ng laro, wala nang saysay kung mamatay ito sa totoong buhay. Matapos suriin ang lahat ng bahagi ng bahay, tinanong ni Ryumin ang kanyang nakababatang kapatid kung talagang gusto niya ito. At ang sagot ay oo. Sinabi ng aming MC na masaya siya dahil gusto ito ni Ryuwon. Ngunit sa mukha ng kanyang mas matandang kapatid, may iniisip si Ryuwon. Nagkaroon ng pangangamba sa kanyang mukha. Tumahimik rin siya. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla na lang humingi ng paumanhin ang lalaking ito sa aming MC. At iyon ay dahil sa nadarama niyang may sala siya sa bawat unang araw ng buwan, habang siya'y naririto lamang at natatamasa ang lahat ng magagandang bagay sa buhay. Ngunit hindi talaga kailangan ng masamang pakiramdam na yun ngayon. Agad na pinatungan ng kanyang kamay ni Ryumin ang kanyang balikat. Assured siyang hindi dapat malungkot si Ryuwon dahil tiyak na babalik ito sa bawat pagkakataon. At upang linawin ang atmosfera, inimbita ng aming MC ang kanyang kapatid na mag-almusal sa Korean Place sa ikalawang palapag. Habang naghihintay kay Ryuwon, tumunog ang cellphone ng aming MC at tiningnan niya. Nakita niyang napansin na ni Yungmin na lumipat na siya ng ibang lugar. Desidido rin siyang hindi sagutin ang mga tawag nito dahil hindi na sila magkikita sa totoong buhay. Ngunit magiging iba ito sa ibang mundo. Nakatakda ang kanilang kapalaran na magtagpo muli. Kinabukasan pagkatapos lumipat,
may ngongo pa rin si Ryumin habang lumalabas siya ng kanyang kwarto. Nakita niyang handa nang umalis ang kanyang nakababatang kapatid. Inilahad ng lalaking ito na nag-order lang siya ng ilang rice cakes, kaya't pupunta siya para kunin ito. Naguguluhan si Ryuan sa pahayag na ito. Bakit rice cakes? Hindi pa ito nangyari noon. Hindi ibig sabihin ng pag-urong na mangyayari ang lahat ng pareho, ngunit nakakaintriga pa rin ito para kay Ryumin. Ibinahagi niya ang kanyang pagtataka sa kanyang nakababatang kapatid at ibinunyag nito na plano niyang ibigay ito sa kanilang mga bagong kapitbahay. Ito ay isang pangkaraniwang kagandahang asal para sa mga Koreano. Sa palagay ng aming MC, hindi masama maging mabuting kapitbahay. Pinuri si Ryuwon sa kanyang mabuting iniisip. Lilisanin na sana ni Ryuan, ngunit inirerekomenda ng aming MC na sumama siya at iabot nila ang rice cakes ng magkasama. At gayon din, nagsimula na ang dalawa na pindutin ang doorbells ng kanilang mga kapitbahay. Nagpakilala rin sila at binati sila ng may malambing at matamis na ngiti. Ang unang kapitbahay na bumukas ay isang matandang babae. Agad itong napansin na magkamukha ang dalawang ito kaya't malamang na magkapatid. Ibinigay ang rice cakes. Ito na ang simula ng magandang relasyon nila sa kanilang mga kapitbahay. Ipinakita ni Ryuan ang kanyang magandang asal sa mga di kilala na naruroon sa harap niya. Ipinagpatuloy ito sa loob ng ilang sandali. Laging ngumingiti si Ryuan habang hawak ang mga rice cakes. At ganun din ang aming MC. Nagbalik loob pa ang bata at maayos na tinanggap ang rice cake. Matapos ng ilang sandali, iisa na lamang ang natirang lugar. Ito'y nasa ika-40Y4 na palapag. Gustong-gusto na ng dalawang ito tapusin ang lahat para makapagpahinga. At habang papunta sa huli nilang kapitbahay, ibinahagi ng aming MC na ang may-ari ng palapag ay bumili ng parehong ika-40Y4 at ika-40Y5. Ibig sabihin, dapat mega rich ang taong ito. Sumubok ang aming MC na maalala ang mga detalye at ang maalala niya lamang ay ang taong nakatira doon ay isang kilalang artista. Pindutin ni Ryuan ang doorbell ngunit walang sumasagot. Akala niya baka wala sa loob. At dahil narito na rin naman sila, wala namang masamang subukan ulit. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo pa, sumuko na si Ryuan. Sana'y bumalik na lang sila sa kanilang bahay ngunit napansin niya ang isang bagay. Nakakilala itong may paparating na tao sa kanilang direksyon. Ang dalawang kapatid ay walang iba kundi ang pinakasikat na artista sa buong Korea ngayon. Siyang binibigyan ng parangal na si So Aren. At itinuturing na isa siya sa pinakamagandang aktres sa buong bansa.